Hi, hello po sa inyong lahat. Isang magandang araw po. At welcome po sa aking YouTube channel na Eric's Vlog. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man po kayo naroon. So, ngayon pong araw na ito ay aking ibabahagi po yun hong may kaugnayan sa RFID. Dahil para sa lahat ng mga motorista na dumadaan sa mga pangunahing daanan, lalong-lalo na sa SLEX, Star, NLEX, Skyway po, Harbor Link, at sa iba pong mga daanan na kung saan meron pong toll plaza at kailangan may RFID. So, ayon po sa balita ay mula po sa August 31, 2024 po ay mag-uumpisa na pong i-penalize yung mga sasakyan walang RFID na nakakabit, at yun mga motorista o mga sasakyan na dadaan sa mga binanggit kong pangunahing daanan na kung saan may RFID ay kapag hindi sapat ang inyong laman ng load dun sa RFID nyo, mapa auto sweep o easy trip, ay mapipenalize po kayo. So doon po sa walang RFID muna tayo. So ang unang fine po doon sa RFID na walang RFID ay ipapenalize po kayo ng 1,000 sa unang offense po. Ayun. At doon po pala sa second offense na walang RFID po nakakabit sa inyong sakyan, kayo po ay mape-penalize sa ikalawang pagkakataon pag nahuli kayo. 2,000 ang babayaran ninyo. At yun naman ikatlong pagkakataon at mga susunod pang mga huli, halimbawa nahuli ka ng ikatlong beses, tas ika-4 na beses, ika-5 beses, so mape-penalize kayo ng tigli 5,000. So napakalaki pera noon. So yun So yan ay may kaugnayan sa mga walang RFID po na nakakabit. Kaya sa mga wala pong RFID at kayo po'y dumadaan dyan, magpakabit na po kayo. Marami naman pong station at mga lugar na pwede kayong magkabit po ng RFID. At yun naman mga mga merong RFID subalit kulang-kulang ang laman ng kanilang load, dahil ang alam ko ang minimum load po dyan ay 500. So makapag-load ka sa mga alam ko 7-Eleven, pwede sa iba pang mga establishmento, pwede rin po sa GCash. Pindutin nyo lang doon yung transportation, doon sa bills muna, tapos transportation tapos makikita mo doon yung auto sweep at saka easy trip. So i-require po kayo na ilagay yung amount at saka alam ko yung account number o card number. At yan po ay magsesend ka agad ng resulta ng inyong niload. At kung pag-uusapan naman po paano malalaman yung balance, meron po sa Play Store, mag-download kayo ng auto sweep. Malalaman nyo po kung ilan yung inyong total or remaining balance. So para malaman nyo kung ilan yung balance ninyo, so dapat nalalaman nyo yan para paglalabas kayo, meron kayong enough na funds dyan sa inyong RFID. At depende na rin sa layo ng inyong pupuntahan. Makikita nyo naman sa internet yan kung magkano ang amount na aabutin nyo. Gaya ko kadalasan from Batangas City to Balintawak ako ay lumulusot. So nasa kailangan mga 700 ang may karga sa auto sweep. Bukod pa po yung
74 I think, dyan sa may Balintawak, sa Easy Trip naman po yun. So yun po, kailangan ma-monitor mo kung ilan ang iyong ikinakarga sa iyong RFID para na ma-monitor nyo po. So yun po. So paano naman po yung walang sapat na pondo at dumaan ka sa RFID toll plaza o yung nagre-require nga po ng RFID, ay sa unang offense ikaw ay mapapine ng 500. Ayun po, 500. At yung susunod naman po ay second offense, ikaw ay mapapine ng 1,000. Ayun po. At ang third offense naman po ay 2,500. Succeeding po yun. Alam mo, nag-third offense ka na, nahuli ka sa pa-4, pa-5 at mga sumunod pa po, lagi pong 2,500 yun pag wala kang sapat na laman dyan sa ayong RFID, mapa Easy Trip man o auto sweep. So yun po ang balita po na kinonfirma ng DOTR, LTO at saka po itong TRB, Toll Regulatory Board, na meron silang memorandum na pinirmahan po 2024-001, yung tatlo pong yan, DOTR, LTO at saka po yung Toll Regulatory Board, na sa August 31 po ay mag-uumpisa na pong i-penalize ang lahat ng mga sakyang walang RFID at walang sapat na laman na naman doon sa RFID po. So yan po, so ang sinasabi po nila dyan ay para na mapabilis ang ang pagdaan po ng mga sakyan at hindi maantala ang mga motorista. Subalit sa akin pong mga karanasan sa mga nakalipas po na nung isang linggo lang po, ay dumaan po ako dyan sa may alam po, Balintawak, Bonifacio southbound toll plaza po yun, ay hindi ho nagbabasa ang mga scanners. Ang dami po nun. So nangyayari ho, traffic din sa toll plaza. So nasaan po yung sinasabi nilang mapapabilis ang takbo ng ating mga motorista? Eh dapat ho i-check yung mga scanners niyo sa pamunuan ho ng nagpapatupad ng e-strip at saka auto sweep. Diyan po sa Skyway, yung pamunuan po dyan, lahat ay i-check po ninyo ang inyong mga scanners. Naku po, ay hindi ho nagana. Abag ko, so ang gagawin namin, mga motorista, kukunin namin ng card, iaabot namin, para din ho kaming nagbabayad. Ay nasaan ho ang sinasabing mapapabilis ang takbo ng mga motorista? Ay dun pa lang ho, ay traffic na ho. So hindi lang ho yan eh. Yun ho, pabalik naman, ang alam ko hindi ko alam kung nasa Quezon Avenue yon. Yun ho namang northbound naman sa Skyway, hindi rin ho nagbabasa ang mga scanners ho dyan. Tanungin nyo ho mga motorista, kayo ho mismo, nakakapanood ho nito, ay hindi ho gumagana talaga ho ang RFID ho dyan. Yung scanner, ay baka naman namamahalan para bumili, laki naman ho ng kinikita ng mga yan, ay dapat ho, i-improve din nila. Ay paano yun? Sila doon, hindi mape-penalize. Tayo namang mga motorista ang mape-penalize. So, dapat to tingnan mabuti yung mga scanners din at pag-aralan ng mabuti sana. Kung talagang ito na yung ipatutupad nila, ay paano naman ho yung mga talagang walang RFID na dumaan doon? Kung kawawa naman po. At talagang may isang grupo nga po na talagang sinasabi nila na unfair daw po sa mga motorista yang ipatutupad ho ng TRB at ng iba pang mga ahensya. So ayun ho, talagang medyo mabigat ho ito sa ating mga kababayan na dadaan ho na walang RFID, na talagang marami ho ang mapapain. So sa atin ho mga motorista, ngayon ho ay August 23. So meron pa hong ilang mga isang linggo siguro o wala nang isang linggo na makapagpakabit ho kayo ng RFID. So yun ho, wala tayong magagawa, yun ho ang ipatutupad. Pero sana ho ay pinag-aralang mabuti ho ito dahil kawawa ho ang mga motorista. At yun nga ang katulad na sinasabi ko, may mga paano naman ho yung mga scanners na hindi ho gumagana, pati ho yung dyan sa may Star, yung sa Batangas City, hindi rin ho gumagana.
At baka ho mayroon pang mga iba pang mga hindi gumagana na mga camera o scanners nila, hindi mabasa ang ating RFID ho eh. O di parang hindi ho maganda ang kanilang sistema sa ganyan. Parang sila ang laging pakabig, parang sila ang laging lamang dyan sa labanan hong yan dahil tayo ay ipe-penalize. Subalit yung kanila namang mga scanners ay hindi gumagana. Eh paano po yan? At yung mga road din dapat i-improve, may mga lubak-lubak din ho. Lalo na ho dyan sa Star, naku po, ay kapag southbound ho ako nandun ho sa bandang kaliwa, hindi ko pwedeng magkanan ho eh. Nasira na ho yung sasakyan ko dyan dati nasira ho yung pang ilalim dahil ho yung malimit kong pagdaan pag umuwi ako galing Lipa sa trabaho po ay sa southbound ay nandun ako sa bandang kanan lubak-lubak pala doon. Nasira ho yung aking sasakyan, yung pang ilalim sa bandang kaliwa ho, yung unahan. Nasira ho doon kaya ho, paano naman ho yung mga daan ng lubak katulad ho noon? Sana ho iayos din ng mga pamunuan, ng mga nagpapatupad ho ng ganyan. Hindi ho yung assign sila na i-schedule sila ng ganito, na maniningil sila. Pa-improve din nila. Dapat both ways kami, magko-comply kami. Pero dapat sila mag-comply din sa mga kailangan nilang dapat ayusin. Hindi ho yung ganyan na tayo ipe-penalize. Ay paano nga ho yung mga scanners na hindi gumagana at yan hong mga yung mga daan hong lubak-lubak ho. Marami ho yun pati sa SLEX meron din ho. Ewan ko lang din ho sa ibang lugar. So dapat ho yan ay gawin din naman at i-improve para ho parehas na kumbaga ini-improve din po yung kanilang sistema. Hindi yung tayo lang ang malalagay sa alanganin. So yun po, ulitin ko po sa lahat po ng motorista na dumadaan sa mga pangunahing highway po gaya ng NLEX, SLEX, Southern Tagalog Artillery Road o yung Star dito po sa papuntang Batangas at dyan po sa may Calax din po dyan at saka Harbor Link, yan ho dito sa SLEX nga at saka NLEX ay magpakabit na ho kayo ng RFID at doon ho sa mga walang laman naman ho yung RFID ilagyan nyo ho lagi pag kayo umaalis. So yan ho, paalala natin sa ating mga kababayan mag-comply ho tayo dito. Pero maganda rin ho sana ma-improve nga ng pamunuan nila ang kanila namang mga pagkukulang dyan ho sa lubak-lubak na daan at mga scanner na hindi nagana. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog ho. Mga kababayan, ulitin ko, August 31, 2024, ilang araw na lang ipatutupad ho yung mape-penalize ho ang mga walang RFID at wala hong sapat na laman ho sa mga RFID nila. So yan ho ang ating vlog po ngayon. Sana po nakatulong ito sa inyo at ang akin pong mga pinagsasabi dito ay tanging tanging opinion ko po at yan po ang aking obserbasyon at mga naranasan sa mga pagdaan ko dyan sa RFID na nagre-require nga po sa mga toll plaza, particularly po dyan sa mga pangunahing daan na aking binanggit. So isang mapagpalang araw ho ng Biyernes. Alam po holiday ngayon, walang pasok, long weekend. So ingat po tayo, saan po tayo pumunta at enjoy po natin ang ating araw lagi at patuloy po tayo mag-ingat at magdasal po sa Panginoon at sana po tayo ay ingatan. At isang magandang araw po muli sa inyo.